kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalan sala. Anong rason pa rin? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. At tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Amen! Amen! Diyan pa ba kayo? Para hindi kayo masaya. Gising! Hanggang ngayon, tutulog pa rin yata tayo. Puyat ba tayo? Yung iba siguro, naunahan na, nag-celebrate na ng Valentine's Day. Yung iba siguro, nag-ipag-date. Di ba? Mga kapatid, Valentine's Day sa labas, totoo yan. Pero dito, heart month. Ang ibig sabihin, araw ng mga puso. Pag Valentine's Day, yun, magka-sintahan. Di ba? Amen! Sino nakatanggap ng regalo kahapon? Amen ba? Amen po? Sino nagregalo kahapon? Si Mrs. nga nainggit eh. Buti pa sila may regalo, pero si Pastor walang regalo sa akin. Amen po, para ako'y nahiya, mga kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, hindi lang naman po yan sa regalo. Kailangan lang ipadama mo yung pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? Hindi ko rin na ipadama kagabi kasi magkaiwalay kami ng higaan. Ano ba yan? Kaya dami kong pagkukulang kay Mrs. Amen po? Pero alam niya mga kapatid, buong puso ko alam ni Lord kung kano ko siya kamahal. Yung pala, di ba? Na-express ko yan, hindi lang po sa panlabas, kundi ipadama po talaga. Amen po? Amen. Next po tayo. Next slide po tayo. God's love is unconditional. Ano po sinasabi po dyan sa Book of Romans chapter 8, verse 38 to 39? Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Amen! Wala nang makapaghiwalay kahit ang kamatayan. Yan ba kayo? Pag inibig ka nila, inibig ka. Period. Huwag mong sabihin tayo, makasalanan ko, hindi ko karapat-dapat, kaya nga inibig ka, baka para maging karapat-dapat. Kaya yan mga kapatid, ano ba? Ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o mga hinaharap, yan ba makapaghiwalay sa atin? Walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Kasi sabi niya sa Book of 1 John 4:7 and 8, ano sinabi niya? Hindi kayo ang unang umibig sa akin, ako ang unang umibig sa inyo. Sino ba tayo para mahalin ni Lord? Tayo po'y nilalang ng Panginoon at lahat ng kanyang nilikha ay mahal ng Diyos. Kaya sabi niya sa John 3:16, For God so loved the world, binigay niya kay isa sa puntong anak na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapamak kundi magkaroon ng buhay na. Ang sanlibutan tinutukoy dito, tayo po yun. Walang tinatanggi si Lord. Makasalanan, ano man yung status mo ngayon. Criminal ka man, mamamatay tao, rapist ka man, judgmental ka man, minahal ka pa rin ng Panginoon. Amen? Kaya pag pumunta ka dito, Margit, huwag mo bigyan yung iba kasi mga kapatid, ayaw kong pumasok sa simbahan kasi makasalanan ako. Ano sabi ng Panginoon? Pumunta siya dito para sa makasalanan. Yan pa ba kayo? Next po tayo, 39. Sinasabi po dyan, ang kataas-taasan, kalaliman o alinmang nilalang ay hindi. Asawa mo, pag kinukontra ka, pagdating sa gawain, huwag kang papigil. Amen po? Yung asawa mo hindi man ng palataya, pag hinagdangan ka, punta sa simbahan, huwag kang papigil. Tatandaan ninyo, kayo mga kapatid, na tayo kumukontra sa gawain ni Lord, ang kalaban natin si Lord. Diyan pa ba kayo? Kaya kayo, sana mga kapatid, yung asawa natin, ipaliwanag natin kung ano po yung kalagayan natin sa isang iglesia. Kasi sabi nga, huwag mong hadlangan ng Espiritu Santo dahil wala pong kapatawaran yan. Lahat tayo nagkamali, lahat tayo nagkasala, lahat na unawa tayo ni Lord. Pero yung hadlangan mo, Holy Spirit, walang kapatawan in biblical. Hindi ka mapapatawad ng Panginoon. Hindi ka na nga pumupunta, tapos hadlangan po ba yung asawa mo, yung anak mo. Kaya kayo mga kapatid ko, mga magulang, mayroon tayong youth camp pagdating ng April 1 to 3. Huwag niyong hadlangan yung anak niyo pag gustong sumama. Tatandaan niyo po yan. Huwag niyong isipin yung gastos. Yan pa ba kayo? Mayroon tayong youth camp pagdating ng April. Doon po tayo sa San Fabian.
Di ba? 3 days po yun, 2 nights and kala yung 3, pauwi na tayo nun pagdating ng hapon. Amen po? Magkano ang ano po? 1.5. Magkano ang isang araw sa hotel? 1.5 kasama na pagkain yun.